'pag may alam tayo ay lamang ka na, kaya lamang na ang may alam sa batas, okey? Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, back to our, discussion natin dito 'no. Ito pong bigyan natin ng daan ay may sulat po sa'tin ay si Mary Anes Tomas. Okay, yun po ang kanyang, username. Sabi niya dito, medyo hindi din po klaro yung kanyang, yung kanyang sulat 'no, but I could understand why. Ganito po yan, ito po may kinalaman kasi sa mana 'no, kasi I suppose na itong sumulat po sa'tin ay maybe, she is not really the biological, child of the parents 'no, base dun sa sulat niya. At tanong kasi nito, meron ba siyang karapatan na magmana? Alright, sabi niya dito, paano kung naka-apelyido po sa kanila at nag-iisang anak lang po? So, ano bang are you referring to naka-apelyido lang sa kanila? So, ibig sabihin kasi ang 'pag anak pa, 'pag ika'y marital or legitimate child, ah, siyempre ay dapat ang apelyido mo ay sa magulang mo, 'di ba? Sa tatay mo, okey? Assuming na, married, okey? So, it appears na base sa sulat ni sa atin, eh, mukhang hindi siya talaga anak 'no, biologically, at ipinangalan lang yung sa birth certificate yung apelyido nung na kumikilala niyang magulang. Kasi itong sulat niya, paulitin ko uli ha, paano po naka-apelyido po sa kanila, kung naka-apelyido lang po sa kanila at nag-iisang anak lang po. Sa birth certificate po apelyido nila, ah, ang ginamit ko po, legal po ba nila akong anak? Makakakuha po ba ako ng mana o dadaan po ba sa legal? Okay. Well, ganito po 'yan, nag-iisang anak lang. So tingnan natin na mukhang walang anak ito kundi yung so mukhang nagkaroon ng adoption ito, simulated birth 'no, na may kung saan kasi, ah, yung ibang couple hindi nagkaanak, so nagkaroon in-adopt nila yung kanyang adoption, it could be legal 'no, or it could be simulated yung kanyang, yung true simulated birth. So di natin alam kung ano mangyari, but tingnan natin 'no, because ang entitlement sa whether or not 'no, ang isang tao ay entitled na magmana o tagapagmana is of course yung kanyang birth certificate. So kung ang nakalagay sa birth certificate mo ay ang magulang mo, sila yung nagmamay-ari ng, lupa at nag-iisa ka lang, well, you are deemed to be a legal heir of yung parents 'no, nakalagay sa birth certificate mo 'no. So, kasi tandaan natin ang birth certificate ay isang, public documents and they're entitled to what we call the presumption of, validity at saka regularity. So, based on this document na ikaw ay ang nakalagay dun sa birth certificate mo ay ang pangalan halimbawa ng tatay mo, halimbawa si Juan de la Cruz 'no. So, ikaw naman ngayon ay si Baby de la Cruz. So, ikaw nag-iisa lang anak, walang anak yung iba si, si Juan de la Cruz, then you are entitled to inherit kung ano mang natirang ari-arian, naiwang ari-arian ng tumatayong magulang ninyo na kung saan apelyido mo doon hinango 'no, kahit na sabihin natin na hindi mo sila biological parents. The fact na nakalagay do'n sa birth certificate at kinikilala ka na ikaw ay anak, that entitles you at saka yung inyong birth certificate credence 'no, because there is always the presumption of regularity and validity. And take note ang anak po is presumed legitimate 'no, there is always that presumption of legitimacy of a child, okay? So, yan po ang ating tatandaan. So, sa tanong mo, ay yes, ah, you're entitled na makakuha kayo ng mana, okay? Kasi una, nag-iisang anak ka lang. So, wala kang karibal dito kumbaga 'no. So, kasi may situation din kasi na yung isang katulad niya in-adopt, merong ibang anak yung magulang na namayapan na. Siyempre yung ibang kapatid na kapatid talaga sa dugo, yun ang mag-o-oppose 'no, na bakit bibigyan natin ng mana yan, eh, hindi naman natin kapatid yan.
So, 'pag nagkokontra, nag-o-oppose, pupunta sila sa korte ngayon. Ay hindi ka bibigyan ng mana kasi mababawasan yung kanilang mana. But in this particular case, wala naman siyang ibang tagapagmana, walang ibang anak. So, I would say na wala namang mag-o-oppose dito. Now, kung may magkokontra, sino ang posibleng magkontra nito? Ay yung ibang kamag-anak nung namayapa na it could be the close relative sila sa dugo, no? But then, yun nga, kahit na magkontra sila, you are entitled to be presumed as marital or legitimate child. At saka yung inyong birth certificate is entitled to full credence and belief, and because it is anchored on the presumption of validity and regularity. And moreover, ang mga anak po, no, is presumed legitimate, no? Or marital, no, that is under the law. Protektado po ang civil status ng isang bata, no, lalo na kung ito ay anak ng may asawa. Okay? So sa tanong mo, ay yes, you're entitled to inherit. Now, ang may huli lang dito, dadaan po ba sa legal? Anong ibig sabihin dadaan sa legal? Lahat naman po yan legal. So ang iba kang ibig sabihin, dadaan po ba yan sa korte? Kung wala namang kukontra sa pagmana mo, ay ang tawag po niyan ay extrajudicial settlement of estate. Kung nag-iisa ka lang, ang gagawin mo ay magpagawa ka kay attorney, sa lawyer mo ng affidavit of self-adjudication as sole heir. Okay? So, kung sa ganoon, base sa dokumentong ito ay magagamit mo ang magiging instrumento na legal dokumento upang mailipat sa iyo o matanggap mo o maklaim mo ang anumang naiwang ari-arian ng iyong magulang na nakalagay sa inyong birth certificate. Okay? And of course, sundin mo rin yung kinakailangan na gawin, no? Katulad ng nagkaroon ng publication sa newspaper of general circulation, no? Sa settlement of estate ng naiwang ari-arian ng iyong magulang. And of course, kailan bayad din ang mga estate tax, no? Katulad at saka yung documentary stamp tax, among others. Okay? So, pag bayad mga ito, including yung mga uh, amilyar, kung may lupa yan, ay magkakaroon, magkukuha ka ng tax clearance, no? And then pag pinagsama-sama mo itong mga ito, ay i-register mo sa Register of Deeds ito, no? Of course, ma-register lang yan kung fully bayad yung mga kakimata taxes sa BIR, no? Tulad ng estate tax, documentary stamp tax, at fully paid ka rin sa amilyar. And then you will be issued yung ICAR kung tawagin, no? Electronic Certificate Authorizing Registration. Okay? So I hope nasagot po natin ang katanungan po, no, ni ni Mary Anesto Tomas, 9579. Okay? So okay, so kapapasok pa lang, if you find our videos interesting and informative, no? At hindi naman po siguro nakakalabisan, no? Kung ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, share, and like po, no? Upang, lalo kung hindi pa kayo subscribers, no? So upang sa ganun, magpapatuloy po natin, you will give us an inspiration, no? Para magpatuloy pa ang ating advokasya na mapagbigay po ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. So I hope to see you again, no, in the next video po natin. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.